okay lang yun, kapatid. Kahit sa kaaway mo, pwede mo namang sabihin na pagpalaing ka nawa ng Panginoon. Ang nasa mo nun, kahit nga kaaway mo pa siya, ay pagpalain siya ng Diyos, mapabuti siya sana. Basahin natin ang Pedro, 3:9. Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala. Sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Sa English, kapatid na Daniel. Not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. Sa halip na ang sabihin mo sa masama ay masama rin, huwag mong gantiin ang masama ang masama o alipusta ang pag-alipusta, kundi pagpapala. Ang sabi sa English, not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing. Kaya kung masama yung tao, ginawa ka masama, kahit sabihin mo ng God bless you. No? May the Lord bless you. May the Lord enlighten you. Di masama. Naniniwala ako na kung sinasabi mo yon sa budhing malinis, walang sarkasm, may God bless you. Maaaring tumalab yun. Yung pumapatay kay Kristo, Ama, patawarin mo sila. Napatawad yun eh. Yung pumapatay kay San Esteban, Panginoon, huwag mong ibilang sa kanila ito. Pinakinggan ng Diyos si San Esteban. Tapos, yung panahon naman ni Pablo sa kanyang unang pagsasanggalang, sino man walang kumampi sa akin. Sabi niya, bagkus pinabayaan ako ng lahat ng mga kasama niya noon, pinabayaan siya mag-isa. Nung nakikipaglaban siya dito sa mga rebelde. Ayan sabi ni Pablo, huwag nawang ibilang sa kanila ito. Hindi nga naibilang sa iba. Pinakinggan ng Diyos yun. Kaya kahit kaaway mo pa, halimbawa, sinabi mo from heart na sana patawarin ka, may God bless you. Hindi masama yun, kapatid.